Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay Oppo A18. So ito guys yung likod niya guys, no. So ito na guys yung phone device nito guys na wala siyang vibrate guys, no. At natanggal na guys yung LCD guys ng phone device nito guys, no. So dinala sa atin ito guys para pa-check sa atin at gagawa na rin natin guys ng video guys, no. Kasi meron tayo ditong pang-reserva nito guys na LCD. So try natin guys yung bagong LCD nito kapag tama guys yung reading natin guys sa digital multimeter dati guys, no. So wala siyang vibrate at kapag i-charge natin, wala rin siyang response guys, no. Hindi rin siya nagba-vibrate guys. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin guys yung unit na ito guys, no. So para mabuksan natin guys, una natin gagawin, tanggalin natin dito guys yung SIM tray nito guys, no. Para mabuksan natin guys yung unit na ito guys. Yan. So tabi lang natin, meron pang SIM. Sunod natin dito guys, para mabuksan natin guys yung cover nito guys, ay pwede tayo gumamit dito guys ng electronic liquid natin guys, no. Or pwede kayong gumamit guys ng heat gun nyo guys, no. So yung gagamitin natin dito guys ay heat gun guys yung gagamitin natin dito guys. Yan. So simulan natin. So ayan siya guys, no. So pinalambot lang natin guys yung adhesive dito guys. Sunod natin dito guys, pwede ko yung gumamit guys ng pang opening tools nyo guys, no. So sa akin guys ay gagamit lang ako dito guys ng ito guys, no. So gagamit lang tayo nito guys. So ayan siya guys, no. So malambot na siya guys kasi nainitan na natin. So dito guys, dandan kayo dito guys, na meron kasi siya ditong EPC connector guys ng fingerprint sensor guys, no. So kapag natamaan nyo guys or masungkit nyo yan guys, ay pwedeng maputol guys ng EPC connector guys ng fingerprint sensor niya guys, no. Yan. So pwedeng ma-disable guys yung fingerprint sensor niya guys. Yan. So ito guys yung loob guys ng Oppo A18 guys. Yan. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys na kapag nadali nyo to guys or masungkit nyo to guys, pwedeng maputol guys, no. Yan. So sunod natin dito guys ay tatanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts guys, no. So tanggalin rin natin ito guys yung camera lens nito guys, no. Meron pa kasi ditong ano guys, mga bolts guys, no. So tanggalin natin. Yan. So tabi lang natin yan. So ito guys yung sasabi ko sa inyo guys na meron pa siyang bolts guys, no. So hindi natin siya mabuksan guys kapag hindi natin matanggal to guys, no. So ayan siya guys, no. So natanggal natin guys lahat guys ng mga bolts nito guys. So meron pa dito guys isa. Dalawa pa pala guys. Yan. So dito guys natanggal natin guys lahat guys ng mga bolts niya guys, no. So maliban na lang dito guys. Ito kasi guys ay sa speaker ito guys, no. So pwede na natin siyang buksan guys, no. So dito guys pwede yung gumamit guys ng pang opening tools yung guys. So sa akin guys gagamitin ko lang dito guys yung kuko guys, no. Yan. So simulan natin. So, ayan siya guys, no? So, nabuksan natin. So, dandahan tayo dito guys, no? So, una natin gagawin dito guys ay tanggalin natin guys yung EPC connector guys ng
battery connector nito guys, no. Yan, or yung tinatawag natin guys na EPC connector nito or yung flexible printed circuit nito guys. So tanggalin natin yan. Sunod natin guys, tanggalin natin guys yung EPC connector guys ng fingerprint sensor guys, no. Yan, so tabi natin yan. So tabi lang natin to. Sunod natin dito guys ay tanggalin natin guys yung EPC connector guys ng LCD nito guys, no. Yan. So reading natin ulit guys, no. So subukan natin ulit. So positive sa positive tayo guys, no. Negative sa negative guys. So diode mode tayo guys. Yan. So goods naman guys yung reading niya guys, no. Yan. So wala naman siyang shorted guys. Kung makita niyo guys sa digital multimeter natin guys, no. Yan. So good siya guys, no. So para malaman talaga natin guys na wala siyang tama guys, meron tayo ditong reserva guys na LCD guys, no. So try natin ito guys. Subukan natin guys kapag ano siya guys, no. Kapag magpa-power siya guys. So salpak natin guys yung EPC connector guys ng LCD nito. So balik natin guys yung EPC connector guys ng battery niya. Yan. So subukan natin pandarin guys, no, kapag magpa-power siya guys. Yan. So kung makita niyo guys, no, nag-power siya guys. So pakita natin. Yan. So kung makita niyo guys ay nag-power siya guys, no. So ibig sabihin nito guys ay LCD guys yung tama nito guys, no. Kapag in-charge kasi natin to guys, hindi natin malaman guys, no, kung buhay guys yung board niya kasi nga wala siyang response guys, no, or light indicator or vibrate guys, no. Hindi siya nagba-vibrate guys. So ang ginawa natin dito guys ay binuksan natin guys yung unit na ito guys, no, tapos tinest natin guys sa digital multimeter natin guys. At nalaman natin guys na wala naman siyang shorted guys, no. So yung tama lang nito guys yung LCD niya guys, no. Kasi nga yung LCD nito guys ay naputol ito guys, no. Yan. So subukan natin guys kung magtuloy siya guys. Yan. So nagtuloy siya guys, no. So emergency tayo. Subukan natin pag mag-touch. Yan. So good siya guys, no. So working ba guys? Yan. So nalaman natin na ito guys na LCD lang guys ang tama nito guys ng phone device nito guys. So kapag meron kayong reserva guys na mga LCD, pwede nyo i-test guys yung phone device nyo guys, no, sa bagong LCD guys kapag maka-encounter kayo guys na walang vibrate guys yung phone device nyo guys. Yan. So ang gagawin natin guys, tanggalin natin guys yung ano nito, yung battery connector nito guys, no. Yan. So ito kasi guys yung naputol yung guys na EPC connector guys ng LCD niya guys, no. So sagad na sagad siya dito guys. Wala na talaga siyang ano dito. Walang lumabas guys na EPC connector guys, no. So siguro guys pagkalaglag nito guys, no, natanggal guys yung glue niya. Tapos hindi na idikit. Yun, nalaglag siya, naputol guys yung EPC connector guys ng phone device nito guys, no. Yan. So buhay pa ito guys, no, yung motherboard nito guys. Yan. So ganoon lang kadali guys, no, kung paano natin guys matest guys yung phone device natin guys kapag LCD nga yung tama guys, no. Yan. So test muna nyo guys, no, ng bagong LCD kapag sakaling walang response sa inyo guys. Katulad ng mga walang vibrate or light indicator guys, no. So try niyo muna guys ng bagong LCD guys. Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.